Yun po ang susunod po nating katanungan, Pastor John. Okay. Pastor Rick, pwede bang limitahan ang time for praise and worship? O pwede bang huwag na mag-praise and worship kung medyo bitin na sa time? Okay. Okay. Minsan nangyayari po talaga ito. Mm. Sobrang haba yung praise and worship. Tapos wala nang time para sa message. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 33, kindly read it. Okay, 1 Corinthians 14:33, for God is not a God of disorder, but of peace. Okay, God is a God of order. He is not a God of disorder, but a God of God of order. Ibig pong sabihin, hindi po, pag nakikita na po natin na sa simpleng gathering po natin inside the church, kung meron pong disorder na nangyayari, hindi na po naluluwalhati ang Panginoon. Yes. Halimbawa po, yung praise and worship leader, gusto niyang mag-praise and worship. Gusto kong mag-awit-awitan na lang. Hayaan mo na yung message na yan dahil yung mga ibang tao napunta lang naman dito para sa praise and worship. Alam mo, na one time narinig ko yun sa isang praise and worship leader, sabi niya, alam mo, meron yung mga tao na pumupunta sila sa church hindi para pakinggan yung mensahe, kundi gusto lang nilang magpuri. It is sad but true. Dapat sa service, hindi ka lang pumunta ron para lang isatisfy yung sarili mo ng mga kanta. Magagawin mo bang emotional yung kanta to satisfy yourself? And then you don't care of what the pastor will say. Yeah. And hindi ko lang ito narinig sa isang praise and worship leader. Dalawa. Buti na lang wala sa beacons. Okay. Narinig ko to sa dalawa praise and worship leader na nagsabi na meron yung mga tao na pumupunta sila sa church, it is not for the message but for the praise and worship. If that is our purpose in going to church, you are going to church to please yourself and not to please God. At isa po sa paraan na mapapurihan po natin ang Panginoon is that sa church, kasi ito yung tanong sa praise and worship inside the church, magkaroon din ng order. Kahit na gusto mo pang magpakanta ng isa pang kanta, kahit na gusto mong ulit-ulitin pa, kung talagang wala ng oras, itigil na. Okay? Dahil hindi lang po yan yung gagawin sa oras na yan. Meron pang message. At kahit na kahit na ayaw mong pakinggan yung message, meron yung mga mas maraming taong gustong makinig ng mensahe ng Diyos. Okay? So, we go to church not to please ourselves, not to do the things that we want, but we go to church dahil gusto po nating papurihan ng Diyos. At isa po sa paraan na napapapurihan po natin ang Diyos, ginagawa po natin yung mga gawain sa loob ng church rightly or with the proper order, yung hindi po magulo. Yeah. So even kaya nga po sa praise and worship, hindi po natin hinahayaan na may biglang tatayo at syandara-syandara na doon There is a proper way. There's a proper time, right? Yes. If it is praise and worship, you sing corporately as a church. Praise and worship. Okay? And there is a time limit so that meron namang time para sa mensahe. May time para sa offering. And at the end of that, all of the church members are blessed. All of the church members nagawa nila ang bagay po na yun yung tama, yung nakakaluwalhati po sa Diyos. Yes. Na atin pong pinaglilingkuran. Okay? Susunod mong katanungan, Pastor John. Alright, dito pa po, Pastor Rick. May karapatan ba ang isang pastor na paghiwalayin ang mag-asawa na palaging nag-aaway? Okay,
sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, what God has joined together, let no man put asunder. Okay, maliwanag po yun. Pero there are instances kasi na halimbawa, hindi ito yung pinaghihiwalay mo, kundi linalagay mo lang sa safety yung isa't isa. Halimbawa, si Maria, si Pedro at saka si Maria, hindi po ito yung nasa Biblia. Ito si Mrs. Maria at saka Mrs. Pedro. Mag-asawa, lagi silang nag-aaway. To the point na magsusuntukan na. To the point na halos magpatayan na, of which nangyayari sa mga domestic violence eh. May karapatan ba ang isang pastor to advise the wife na bumalik ka muna sa binan mo for your safety? Meron po. Hindi naman niya sinasabi doon na hiwalayan mo na yung asawa mo for good. Ang sinasabi ng pastor doon, for the safety of your family and for the safety of your children, papatayin ka na ng asawa mo, pumunta ka muna sa binan mo at hayaan mo nang mag-cool down ang lahat ng bagay. Yes. Pag nag-cool down na, saka na natin pag-usapan kung ano yung next na natin gagawin. Ganun. Yun naman yung isang trabaho ng isang pastor. Yes. At ang divorce kasi, hindi naman yung kaagad divorce. Okay? Hindi naman kaagad yung divorce. Kasi pag sinabi nating divorce, ito po ay legal procedure at wala pong divorce sa Pilipinas. Yes. Okay? Hindi rin naman yun annulment kasi wala namang karapatan ang pastor na mag-annul ng kasal. Ang ginagawa ng pastor sa mga cases, extreme cases, bilang isang pastor, gawan niya ng paraan nang sa gayon wala pong masaktan physically. Pero hindi niya pinaghihiwalay. Okay? It is a temporary solution to solve a extreme situation. Tama ba, Pastor John? Yes. Halimbawa, nag-asawa ka at lagi kayo nag-aaway. Hindi talagang sasabihin natin, Pastor John, pabalikin mo muna siya sa kanyang nanay at halika't mag-usap tayo. Ganun di ba? Yes. Ganun po yung trabaho. Nakasama po yan sa pastoral theology. Isa po sa trabaho ng pastor is to make sure na, of course, napapakain mo yung mga members ng spiritual. At the same time, kung meron po mga practical na paraan na pwede niyang gawin para sa ikabubuti po ng mag-asawa, kailangan niyang gawin. For more video contents and uploads, subscribe now to our YouTube channel. Thank you so much.